Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan o kahit Coach Oli na lang, pagpasok pa lang, i-like nyo po ang video. Napaka-importante po yan sa algorithm, sa pagpapakalat ni YouTube nitong ating vlog. And syempre, huwag pong kakalimutan, again, tayo ay hihingi ng konting lambing. Baka naman doon sa mga manonood natin, doon sa mga sumusubaybay dito at patuloy na tumatangkilik, maraming salamat po sa inyo. Pero sana po ay makahingi ng konti, subscribe lang po, yan lang po ang ating hinihinging lambing. Okay? Ito po ang ating magiging topic for today. Korte, sinabing may kasalanan si Torre sa kidnapping. Eto na naman po tayo sa kidnapping. Nako. Di umano, ha? Pangalawa, si si Boy Sablay. Kilala niyo si Boy Sablay? Meron na meron na naman siyang ano, nagkalat na naman si Boy Sablay. O si Boying. Pangatlo, Gantihang Bongbong at Tamba. Full blast na. O, di ba? Matagal na natin sinasabi yan. Unti-unti nang dumarating. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan po natin dito sa pagkakalat ni Torre. Nako, panibagong kaso. Patay kang bata ka, oh. Sa ibang balita, kinakitaan umano ng kapabayaan si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ng aktivista sa Bicol. Nako, dawit. Pagkawala ng aktivista sa Bicol. Merong pagpapabaya. Negligence. Sabi ko sa inyo alam nyo, ang isang bagay, kahit itanggi, nasa dugo na po yan. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, hindi naman ako nagsusugal. Nanunood lang ako ng sabong. Malulusutan mo yan sa una, pangalawa. Pero habang tumatagal, dahil nakadikit na sa balat mo, mauuwi ka pa rin sa kasalanang yan. Yung nagsasabi, hindi naman ako adik, tumikim lang ako, hindi talaga ako adik. Hindi ako adik, dati na yun. Ngayon wala na talaga, promise, wala na yung mga nagsasabing ganyan. Hindi ko nila lahat, pero may mga ganyan. Sige nga, pa-drug test ka. Why should I? May pa ganun. Why should I? Di ba? Gaganunin ka pa. Pero lalabas. Bakit? Hindi maitatago eh. Yung kasalanang nasa loob, pag hindi mo dinilyan, pag hindi mo inamin sa sarili mo na mayroon kang pagkakamali, uulit-ulitin mo at mahuhuli ka. Anong nangyari dito kay Torre? Mali talaga yung kanyang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ang dami niyang pinas forward doon. Ang dami niyang nilabag doon. Ngayon, yung kidnapping, di umano kay PRRD, ang dami rin niyang nilabag doon. Kaya nga ito, yung nagdesisyon of ang Court of Appeals na merong pagpapabaya na naman, kidnapping ulit. Ito ba talaga ay pagpapabaya? Yan ang tanong dyan eh. Pagpapabaya o sinadyang pinabayaan. In any case, hindi ako magdidesisyon. Korte. Basta sabi ng korte, may negligence si Torre. So kahit ito'y talagang pabaya, for discussion purposes lang, talagang pabaya, pambihira. Gawain na ni Torre yan. Hindi siya talaga marunong mag-handle. Ano inaatupag? Boxing. Mga clowns talaga itong mga bata ni Bongbong Marcos. Yung isa, naghahanap ng singing contest, yung secretary. Yung chief PNP, boxing naman ang inatupag na walang kalaban. Yung isa namang senador, na bata rin niya, na si Erwin Tulfo. Dapat daw ituloy ang impeachment kasi
inaabangan na ng taong bayan. Ano ito, palabas sa TV? Pambihira yung mga bata mo, Marcos. Nagkakalat talaga. Si Felix Salaverria Jr. Sa desisyon ng Court of Appeals, sinabi nito na may negligence sa bahagi ni General Torre na nooy hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng ibang opisyal ng PNP. Ang CIDG ang nag-imbestiga sa enforced disappearance o pagkawala ng biktima matapos dukutin noong August 2024. Ayon sa CA, delayed o naantala ang mga otoridad sa pag-request ng kopya ng kuha ng CCTV sa ruta kung saan dumaan ang sasakyan na ginamit sa pagdukot sa biktima. Dagdag pa ng korte, hindi naging maingat ang mga respondent sa paghawak ng investigasyon sa kaso. Wala pang reaksyon ng Chief PNP sa isyung ito. Ayun, nang-iisip pa. Alam nyo naman niya si Torre. Di ba hinamon siya? Hinamon siya ni Baste. Hindi siya sumagot. Hindi naman siya hinamon, parang naparinggan siya na ano. Hindi naman niya pinansin. After a few days, saka siya biglang may tanong sa media. Tinanong siya patungkol dun sa hamon kay Baste. Kunwari, sinagot lang niya pero tanim. Halatang halata yung tanong. Ha? Itong media rin talaga, ano? Talagang kakaiba. Oh. Nag-iisip pa ng sagot yan. Mahilig si Torres sa TV. Ngayon ka magpa-TV. Kailan lang nangyari? 2024. Diba? Ngayon, ito ba talaga ay negligence lang? Ulitin natin, nagtatanong lang tayo, Torre, ha? Hindi kita pinagbibintangan. Kaya lang, it's too much of a coincidence, masyado. Too much na, masyado pa. Ha? Hindi, masyado talaga. Too much of a coincidence. Lagi na lang ganun. Lagi ka na lang may pabaya. Katulad ng kay PRRD, may pabaya ka ron, dapat dinaan mo sa korte. Yung kay Pastor Kibuloy, pinasok mo yung kingdom, hinahanap mo si Pastor Kibuloy. Wala naman si Pastor Kibuloy dun sa warrant of arrest. Pabaya ka. Ang tanong, pabaya ka ba o sadyang pinapabayaan ng mga bagay-bagay para may mangyari? Kasi ito, naantala ang investigasyon. Bakit naantala? Pabaya siya. Tanong, pabaya nga ba talaga o pinabayaan? Hindi po ako korte. Huwag kang magagalit sa akin, Torte. Nag-i-explain lang po tayo kung anong sinabi ng balita. Hinimay lang natin na sa ganon na madaling maintindihan. Dinagdagan lang natin ng tanong. Pero para sa korte, pabaya ka. Di dapat ang pangalan mo, Pabayang Torre. Ay, may ganun ba? Ako lang, ang tanong doon, kayo na lang din tanungin ko. Pabaya nga ba? O pinabayaan? Para kasing madalas mangyari. Ano pa kaya? Pangalawang tanong, ano pa kaya ang susunod na merong mawawala o madadala kung saan o papasukin ni Torre na pabayaan na naman? Masyado naman na ata yun kung puro pabaya. Di ba? Well, abangan natin. But sabi nga, there will always be a time of reckoning. Hindi mo man makuha ang hustisya sa mundo, sa Diyos, hindi ka makakalusot. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang